A day in my life. O siya, good morning nga pala mga mare. Eto nga pala yung vlog ko nung Pasko. Ngayon ko lang na i-upload dahil sa dami kong ginawa. A day in my life as a masipag na nanay tayo muna for today's video. Parang bodega na yung bahay namin kaya lilinisan ko siya bago matapos ang taon. Nagkape nga muna pala ako bago ako maglinis para naman medyo may lakas ako. At i-flex ko na rin pala itong nakuha ng asawa ko sa trabaho. Hindi talaga namin yung pinag-grocery dahil wala pa kaming pambili niyan. Char! Kasi magta 2 months pa lang kami nangungupahan. As of now, kapapa rin kami ng pambudget. Kaya sa mga nangungupahan dyan na sobrang nakaka-LL na, sana all. Char! Pagkatapos nga naglipit na rin ako kaagad dito sa higaan namin para naman mas maaliwalas tingnan kung wala na yung mga kumot at unan. Habang nagliligpit nga ako ay may mamaligalig na pabalik-balik na sa pinitubig ko. Hindi ako matapos-tapos. Pagkatapos nga nagwalis na rin kaagad ako sa bawat sulok ng bahay namin. Magwawalis muna tayo for today's video dahil wala naman tayong vacuum. Saka na pag mayaman na tayo. Char. Pagkatapos nga sinunod ko na itong malapit sa Christmas tree dahil nga guray-guray na yung ilalim. Tapos yung mga extension naman naganda buhol-buhol na. Tapos binalisan ko na rin kaagad pala siya. Ewan ko ba ba't nauso itong pagbablog. Nakikita naman yung ginagawa. Binabanggit pa namin. Pagkatapos ko nga maglipid dyan sa ilalim, ayan, nagligpit na rin kaagad ako dito sa kusina. Inayos ko lang yung gatas ni Gabriel, inangat ko, at saka yung gas. Tapos nagsimula na rin pala ako magsimsim dyan. Pagpasensyahan nyo na akong pinas forward ko dahil baka bukas pa tayo matapos kung hindi. Char. Ayan nga at kitang-kita nyo kung gano'ng kadumi yung lababo namin. Talaga namang ang lakas na loob ko ilapit pa itong camera. Siyempre dahil hindi naman tayo pakitang tao, ipapakita ko talaga sa inyo kung gano'ng kadumi itong bahay namin. At siyempre kasama na din yung magandang outcome nito pagkatapos. Ay panis, outcome. Ayun at pagkatapos ko siyang simsiman, ibinalik ko lang siya ulit doon at nagpunas-punas muna ako dito sa gilid bago ako magsimula maghugas. At pagkatapos nga niya na nagsimula na rin naman kaagad ako. Kulang ba yung inom na talaga yung baso pag maghuhugas ng plato? Ewan ko pero yun kasi natandaan ko sa tinuro sa akin ng lola ko. At kung napapansin niyo, nag-aalis-alis ako dahil nga si Clark iyak ng iyak dyan. Nagmamadali na talaga ako niyan. Obvious ba? Char. Pagkatapos nga pinalawag ko na rin naman kaagad sila para naman matapos na ako dito sa kakahugas kong plato. Mauubos na yata itong sasabihin ko sa pag-voice over. Hindi pa ako tapos maghugas ng plato. Ay charot, tapos na pala. O diba, from bodega to warehouse na naka-arrange lahat ng parcel. Char! Siyempre, hindi naman matatapos ang araw ko kung hindi ako nagpapadede at nagpapatulog ng anak. Hindi pa nga ako tapos dyan pero inuna ko munang patulogin ting dalawa para naman payapa ang aking paglilinis. Pagkatapos nga ay binuksan ko muna yung bintana para naman pumasok yung fresh na hangin. At eto nga pala yung after nung inayos ko na yung Christmas tree. O diba, maganda na siya tingnan. Pagkatapos naman, ito naman yung binigay na ayuda sa asawa ko ay tinanggal ko muna sa lalagyan niya dahil nagagamitin ko siya. Tinanggal ko lang siya isa-isa tapos ilalagay ko na rin kaagad yung mga laruan ni Gabgab. Opo, tama po ang narinig nyo. Laruan ni Gabgab ang ilalagay ko. Kalat kasi pagkatapos at hindi ko alam kung saan ko siya isusuksok. Wala naman akong maayos na lalagyan kasi hindi pa ako nakakabili. Kaya sa ngayon magtiis muna kayo dyan. Konti pa lang naman kayo. Pagkatapos ay sinabit ko na rin kaagad siya. After nga nun, inayos ko nga pala yung taas ng lababo. Pinunasan ko lang siya dahil sobrang dami na ng kalikabok. Ayun nga, sige, hagod lang ng hagod hanggang matapos. Char. Pagkatapos nga ay dito ko nga pala ilalagay yung mga ayudang natanggap ni Daddy. In-arrange ko lang pala siya ng maayos para maganda tignan. Kasi pagbukas ng pinto, ayan talaga ang unang-unang makikita. Bukod sa Christmas tree kong napakaganda. At eto nga pala yung outcome nung naayos ko na siya. Pagpasensya nyo na yung puti-puti, hindi na talaga siya natanggal. After nga nung nagsaing na rin pala kaagad ako. At bumili lang ng gulay at saka isang pirasong isda si Daddy para sa ulam namin nitong hapunan. Oo nga pala, naalala ko, hindi nga pala ito Pasko. Magpapasko pa lang pala ito ng vlog ko. Pagkatapos nga, nilinisan ko na rin pala kaagad ng isda. Sobrang lansa talaga ng isda mga mare. Diyos ko po, pero napakasarap pag naluto na. Habang naglinis ako ng isda, ayan, naluto na pala ni Daddy itong gulay. At syempre, pinrito ko na rin kaagad to. O siya, kain. Yun lang, thank you.